So dito, attorney, para sa iyo, dito sa pananong ito, kaya nag-recant, kaya bumaligtad si Gutesa, hindi dahil sa hindi dahil sa pressure ng gobyerno sa buhay niya, hindi dahil sa nagsasabi siya ng totoo. So bumaligtad siya dahil binayaran siya ng kampo ng Martin Romualdez. Yun. Sino ba naman beneficiary di si Romualdez? Pero ako, yan ang suspecho ko. That is my opinion. Pwede ba naman si Gutesa? Pwede ba naman yan na wala na lang bigla tapos babalik ngayon? Pwede ba naman yan na it's just he's being bothered by his conscience? Baka naman milyon-milyon yung conscience niya, ay mabigat na. Hindi nakakayanin. Ayun, okay. So, dito, sa tingin mo dito sa pangyayaring ito, sabi mo nga, kung masusubukan dito si Ombudsman Boying Remulla, kung ano ang paninindigan niya dito sa kaso ni Martin Romualdez? Opo, ibig sabihin, ano pala tingin niyo sa Ombudsman? Kawayan? O mabali-bali nyo lang? O ibig sabihin, magkasabwat ba si Ombudsman Remulla at si Martin? Na maglaglagan na lang ng mga witness, hayaan lang ng Ombudsman? Ibig sabihin yan nila, kung gagawin nila yan, magkasabwat pala? Talaga, mag-brad na Ombudsman, Remulla at si Martin Romualdez. Pero sa tingin ko, totohanan siya ni Ombudsman Boying. Paano Kasi naman? yung tao talaga nagdidemand na na kailangan makulong na ito si Martin Romualdez kahit na yung mga nagpapautang sa Pilipinas. Diba? May tingin sila sa atin, kung sige kayo corruption dyan, ba't naman kami papautang sa inyo? Baka wala na kayong pambayad. Tama, oo. Paano to, attorney, itong mga pag-recant dito ni Gutesa? Baka bigla namang maglilito naman ng isang video si Saldi ko na patutunan niya. Hindi! Inutusan ko yan si Gutesa na mag-deliver kay Martin Romualdez. O, di yari siya. baka bigla maglabas ng video ulit. Alam mo naman, nananahimik si Saldi ko palagay ko na wala ng power si Martin pag nakulong na siya. Different administration na magpalit na ng administration, pwede nang bumalik si Zaldi. At sabihin niya, ako magte-testify pero state witness. Kasi dapat kulong lang ako habang ang Sandigan Bayan ay mag-decide kung pwede ako mag-state witness. Pero ituturo ko yan si Martin. Tuturo ko yan. Yan. Hindi kaya... Yan ang gusto ni Bonoan, mag-state witness. Sabi ng Sandigan Bayan, hindi. Hindi ka pwede mag-state witness dahil hindi ka naman pwedeng mag-claim na hindi ikaw ang most guilty. Yan. Kasi ang state witness dapat hindi siya ang most guilty. Di ba? Pero sinasabi ng Sandigan, hindi pwede. Sa taas ng ranggo mo. Ang ranggo mo isang halintang na lang presidente na alter ego ka ng presidente as cabinet secretary. Ayan, hindi siya pinayagan. So ngayon, si Bonoan nandun sa ospital. May sakit siguro din siya, pero kahit na, di ba? Unfair din naman si Senator Marcoleta nga, may sakit din naman yan. Bakit? Nagbisita ako doon, pumayat may sakit din naman ang daming sakit pero titiis niya kasi naninindigan siya. Grabe talaga. Grabe talaga, unfair talaga ito, Ombudsman. This is an injustice. Papiansahin nyo na yan si Senator Marcoleta at si Mike. Campaign donation yun, nagbayad pa ng donor's tax. Saan ang plunder dyan kung nagbayad ng donor's tax? Yun lang, Sana binayaran ng tax ang gobyerno, ibig sabihin hindi nila tinago. Sabihin nila, hindi naman dineclare dun sa COMELEC. Sinabi nga ng COMELEC, dismiss na yun. Pambira naman. Jurisdiction ng COMELEC ngayon, malabo na. Malabo na palang jurisdiction ngayon ng COMELEC sa campaign funds. Walang bisa na yung power niya ng criminal prosecution ng campaign funds. Napunta na naman sa Ombudsman. Basta lagyan lang nila plunder. Lahat na lang ipa-plunder nyo. Ito pa, yung donation na 30 million, 10 million, 20 million ni Mike Defensor at dalawang kaibigan niya. Pinag-total nila para umabot ng more than 50 million para lang ma-plunder, di ba? Yes. Injustice talaga yan, Ombudsman. Talagang habulin nyo ito si Gutesa, habulin nyo kasi hindi naman pwede yan na ganyan lang, pinaglalaroan niya yung justice system. Yung kalokohan nito ni Gutesa,
akala nila makakatulong sa kanilang kwento. Ewan ko sabi kasi may mga narinig ako, binibintang daw kay Romualdez yung pag-recant ng 4 na Marines at itong kay Gutesa. Tingnan natin kung itong si Ombudsman Remulla ay ipo-pursue pa rin. Kasi parang ako kasi sinasabi ng iba, hindi, yan, labanan yan ng Romualdez at Remulla. Hindi ako naniniwala Hindi ako naniniwala pa rin hanggang ngayon na ipakukulong talaga ito ni Marcos. Katarantaduhan na ipakukulong na ombudsman to si Remulla. Ang dami nang nakukulong. At saka imagine niyo after magsalita ni BBM doon sa SONA at sinabi niyang malungkot ako kasi yung dating speaker, di naman niya sinabing pangalan. Hiyang-hiya siya, ayaw niya sabihin yung pangalan. Dating speaker na ganito, ganyan. Di ba? Pakakasuhan na natin. After nun, biglang nag-recant yung mga Marines, si Gutesa, sunod-sunod naglabasan. Remember, etong kay Gutesa, matagal nang sinasabi ni Mike Defensor to nun. Naalala nyo sa interview pa nga sa Vox Populi, pinarinig sa kanya yung tawag ni Gutesa doon sa asawa. At sinasabi doon daw sa tawag na yon, parang sinasabi niya, napilitan lang at wala na siyang choice kasi ang ginigipit na yung pamilya. Matagal na yun. Pero bakit ngayon lang lumabas after SONA? Parang may kwento Ano kwento? Eventually sasabihin ng ombudsman or maybe Dasandigang Bayan. Sasabihin na ito ay mahina ang ebidensya para siya ay makulong. O baka naman, di makakasuhan. Tapos palalayain. Baka gamitin pa nila yung kay Revilla na dahilan. O tingnan nyo na, si Revilla kahit kalaban, kasi sa totoo lang kalaban naman nila yun Kasi kakalyado ni Revilla ang mga Duterte. So sasabihin niya, kahit kalaban yun, pinalaya ng korte dahil sa mahinang ebidensya. So ganito rin kay Revilla, ay kay Romualdez. Makasuhan man, pero mahina naman ang ebidensya kasi nag-recant na yung 4 na Marines at itong si Gutesa, so makakapag-bail na siya. Tapos ipagmamalaki sa susunod na SONA na nakasuhan na, napakulong na kaya lang, nag-bail. Yun lang, wala tayong magagawa. Kasi ang sagot na naman ni Auntie Claire dyan, kasi korte yan, hiwalay yan sa executive branch o sa Pangulo. Yung kwento nila, obvious na obvious no? Diba? Yung script nila, obvious na obvious. Galawan ng mga tanga yan Kung akala ninyo naloloko nyo mga Pilipino, hindi. Kitang-kita ko yung galawan nyo. Ang tagal nyo nga gumalaw dyan kay Romualdez Mantakin mo, ang dami nyo nang pinakulong. Si Romualdez hanggang ngayon, ang saya-saya, kumukuyakoy pa rin. Tapos may mga pagbawi ng ganito. Anong katarantaduhan to? Scripted. Kaya mga kababayan, mag-share kayo dito. I-share nyo lang ito dahil kitang-kita natin ng script na ginagawa itong mga animal na to. I-share nyo to sa mga kababayan natin dahil alam nyo, sa totoo lang maraming lumalapit sa akin na nagsasabing naliliwanagan daw sila. Sabi ko, salamat naman po. Kahit magulo akong kausap, naliliwanagan kayo. Thank you very much.